Magpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating tatalakayin ang beauty or maganda o nagmamaganda, something ganon. So pag-uusapan natin yung kagandahan. So Hebrews chapter 1 verse 3, sabi rito, "The sun is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for His sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven." So sa Tagalog, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siyang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. So, sa unang teaching, ang sabi rito, God is the highest degree of beauty. So, lahat ng kagandahan dito sa mundo, lahat ng kung anong maganda dito sa mundo, hindi sila makakatapat. Hindi sila makakatapat sa kagandahan ng Panginoon. So, kumbaga sinasabi rito na ang pinakang maganda dito sa mundo, ang pinakang maganda na nag-e-exist ay ang ating Diyos. So sa ikalawang teaching, ang sabi dito, Jesus is the exact representation of God. So gaya nga dito sa verse, nakikita sa anak na ang kaluwalhatian ng Diyos. So ibig sabihin, Jesus is the exact representation of God. So nung pumunta sa lupa ang Diyos, nung naparito sa mundo ang ating Panginoon, na hindi siya yung literal na gwapo, hindi siya yung literal na makinis, maputi, matangos ang ilong, ganon, pero maganda siya. Kumbaga, dahil siya yung representasyon ng Diyos, dahil siya yung human version ng ating Diyos. So siya ay maganda. So hindi naman kasi, kumbaga yun nga, hindi naman nga kasi ibig sabihin, hindi naman nga kasi na yung kutis mo dapat maputi para maging maganda ka, dapat matangos ilong, dapat mga kung ano-ano. Pero yun nga, yung kagandahan na nakay Jesucristo ay nasa loob ng pag-iisip niya, ng puso niya, ng pag-uugali niya. And yun nga, siya yung representasyon ng Panginoon Kaya wala nang paliwanag pa na siya ang pinakamaganda. So sa ikatlong teaching, ang sabi nito, Christ-likeness makes Christian beautiful. Paano nga ba maging maganda? Paano nga ba tayo magiging maganda? Sa paanong paraan? Ang sabi rito, Christ-likeness. Maging kagaya tayo ni Kristo sa gawa, sa salita, sa pamumuhay, ganon. Yun ang literal na, yun ang totoong ibig sabihin ng kagandahan. Yung kabutihan dito sa mundo natin, hindi yung kagandahan na nakikita sa mukha, ganon. So, Christ-likeness makes Christian beautiful. Ikaw, Kristiyano ka, kung gusto mong gumanda, kung gusto mong pumogi, gayahin mo si Kristo. So, sa unang application, punta tayo, paano ba natin ito maya-apply sa ating mga buhay? So, unang-una, be perfect just as God is perfect. So, ibig sabihin nun, ang kailangan nating basehan ay ang Panginoon. Ang kailangan nating maging standard ay ang Panginoon. Hindi yung mga kung sinong artista, hindi yung kung sinong mga mapuputi, matatangos ang ilong, makikinis, ganon. Ang kailangan lang nating sundan, ang kailangan nating maging basehan ng ating kagandahan ay ang Diyos. Kung paano namuhay dito si Kristo sa mundo, sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa, kabaitan, ganon. Be perfect just as God is perfect. So sa ikalawang application ng sabi rito, be Christ-like in character. So yun nga, maging kagaya tayo ni Kristo. Yung character natin, na kung ano yung ginawa ni Kristo dito sa mundo, ay maging ugali rin natin. So sa ikalawang application ng sabi rito, be beautiful in the eyes of God. Dahil yun nga, hindi dapat natin piniplease, hindi dapat natin ini-impress yung mga tao na kailangan kong magpaputi, kailangan kong magpakinis, kailangan kong magpamacho, kailangan kong
tanggal ng tigyawat para magandahan ako ng mga tao. So mali 'yun. Ang dapat nating dapat nating pinapagandahan ay ang Diyos. Dapat tayong maging maganda sa paningin ng Diyos lamang at hindi na natin kailangang isipin pa yung sasabihin ng iba or yung standard ng iba. So yun lamang po, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.